Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Bal Santos Matubang at Head na Vlogs at Kalingap Rab sa ating mga kalingap netizens at kalingap subscribers. Ayan po, mega love shoutout po sa inyo lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawin lang po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion dito po sa naging post po ng Pinoy History kahapon o nung day before yesterday mga kalingap at kabagis, no, na kung saan, no, ay binigay niya po ng emphasize ito pong naging obligasyon ni Ivana Ilawi, no, in regards po sa BIR or sa pagbabayad po ng tamang buwis bilang isang content creator mga kalingap at kabagis, no. So alam naman po natin na naging viral ito pong video upload, no, ni Ivana Alawi regarding dito kay Tatay Jesus, no, na kung saan ay nagpanggap siyang isang pulubi at binigyan ni Tatay Jesus ng pera para may pangkain. Ito pong si Ivana Ilawi. At dito nga po ay talagang binuhusan, no? Binuhusan ng biyaya ni Ivana itong si Tatay Jesus na kung saan ay binilhan niya po ng lupa, no? Itong si Tatay Jesus. At nangakong magbibigay din siya ng livelihood na pangkabuhayan, kung hindi po ako nagkakamali ay isang babuyan at isang manukan, no, aside from dun po sa biniling lupa, at may bahay pang kasama yan at yung sabihin na nating commitment o lifetime commitment ni Ivana sa welfare ni Tatay Jesus, no, na kung saan ay talagang masasabi po nating life changing, no, sa isang katulad po ni Tatay Jesus. So if I was not mistaken mga kalingap at kabagis, no, yung combined number of views sa Facebook at sa YouTube dito po sa video upload ni Ivana Alawi, no, as of now ay umabot na po ng mahigit 200 million views combined mga kalingap at kabagis, no. So talagang kanyan, talagang malaki ang revenue niyan mga kalingap at kabagis, no. At nangako naman po, no, itong si Ivana na kung saan ay yung nga po, no, yung earnings ng video na yon both sa YouTube at sa Facebook, no, ay ibibigay or certain percentage po ay mapupunta dito po kay Tatay Jesus, mga kalingap at kabagis, no. So although ganun po yung naging kalakaran or ganun po yung naging pangako ni Ivana kay Tatay Jesus, ay sa mata po ng gobyerno natin, no, lalong-lalo na po sa BIR, ay pa rin po siya, obligado pa rin po siyang magbayad ng buwis, no, mga kalingap at kabagis, no. So ganito nga po yung pinost ng Pinoy History regarding dito. Sabi niya, and I quote, "The BIR emphasizes that if a vlogger donates their YouTube or Facebook earnings to someone as a personal gift, it cannot be deducted from their taxable income as a business expenses." Na kung saan ay dineclare nga po ni Ivana na yung pong itinulong niya kay Tatay Jesus ay pasok po, no, or nasa criteria po ng business expenses. Such donations are considered personal expenses, not ordinary and necessary business expenses. So the full income remains taxable. So ibig sabihin mga kalingap at kabagis, although dinonate or sabihin man nating nasa bracket po ng business expenses yung ibinigay ni Ivana Ilawi dito po kay Tatay Jesus, still accountable pa rin po si Ivana Ilawi, or yung nga po, still full income remains taxable. So kung magkano man yung kinita mga kalingap at kabagis, ay obligado pa rin pong bayaran ni Ivana Ilawi yung pong necessary tax, no, na makukompute po doon sa kanyang earnings dito po sa mga in-upload niya both sa YouTube at sa Facebook. Alawi is fully aware that any donation she makes is not considered a business expenses, as she is classified as one of the professional by the BIR. So, ayun, sabi niya nga po, she has consistently being honest in reporting her revenue and exemplary in paying her taxes over the years. So, maganda pala, mga kalingap at kabagis, ang record ng isang Ivana Alawi, no, sa BIR, mga kalingap at kabagis. Dahil nga po, sabi nga po dito sa report, ay talagang consistent na nagbabayad po ng buwis ito pong si Ivana, no, sa kanyang mga content, no, dito po sa YouTube and at the same time sa kabilang platform po, no, na
Facebook, mga kalingap at kabagis, no? The public also knows that in 2018, no, her Moroccan father passes away in Subic due to illness, and all his properties were left solely to Alawi, as confirmed by her lawyer. She already had 1 billion of peso in asset before joining the YouTube in late 2019. So, sumakatuwid, mga kalingap at kabagis, no? Ivana Alawi is already a billionaire before she joined these two platforms. So, hindi po nagpayaman si Ivana gamit ang platform na ito or sa kabilang platform, bagkos bago po siya nag-join dito ay mayaman na po siya. Bilyonarya na po dahil nga po sa mga asset na iniwan po sa kanya ng kanyang tatay. So recently, Alawi purchased a lot worth 500,000 for Tatay Jesus in Bicol and bought materials to build house, no, on the property. The vlogger promised that she will continue to help Tatay Jesus by providing a piggery and a chicken farm on the land. Yun yung sinasabi ko kanina, mga kalingap at kabagis, no? Ensuring that he will not have to return to the city to beg. No? Before leaving, Alawi gave him 20,000 pesos as a first installment towards what she considered her lifetime commitment, no? Mga kalingap at kabagis, no? Lifetime commitment na po ni Ivana yung pagbibigay ng ayuda dito po kay Tatay Jesus, no? Kumbaga yan 20,000 na yan, it is only the first sa mga ibibigay pa niya or patuloy pa niyang ibibigay kay Tatay Jesus as a lifetime commitment, ika nga, no? Mga kalingap at kabagis, no? Yan. Considered lifetime commitment to his welfare, reflecting the generosity and kindness witnessed by viewers during the social experiment on her vlog. The story has garnered over 200 million views both on YouTube and Facebook, highlighting her continued stardom in the Philippines online world. So yun, mga kalingap at kabagis, no? Talagang grabe po, no? Sabi nga po ng Pinoy History dito sa kanyang pinaka banner, no? Ivana Alawi stated that approximately 2 million in her revenue from videos featured Tatay Jesus on her page will automatically be given to him, no? She also promised him a percentage of the earnings from the YouTube videos in which he was first featured as a taong grasa, the man who gave her 10 pesos during her social experiment as a pregnant woman, parang ganon, mga kalingap at kabagis, no? So, ang ibig sabihin lang nito, mga kalingap at kabagis, no? Ito pa lang po ay simula, no? Ito pa lang po ay simula ng ika nga ay blessing na matatanggap po ng isang Tatay Jesus dito po kay Ivana Alawi, no? Alam niyo, bilang lang sa mga daliri yung mga ganitong klaseng charity vlogger, no? Na kung saan ay, sabi niya nga po, no? Worth 2 million. Hindi ko po alam kung itong 2 million na to ay solid na cash or kasama na po dito, mga kalingap at kabagis, yung pong nagastos niya na pinambili po, no, ng lupa, and at the same time yung ipinapangako niya pong business na babuyan at chicken farm, mga kalingap at kabagis, no? Well, anyhow, kasama man yan o hindi, 2 million is 2 million. Million is still always a million, mga kalingap at kabagis. Kaya saludo po si Jubilito TV Official kay Ivana Alawi, no? Dito sa ginawa niyang alam mo, na to beyond the limit, ika nga, ng isang individual, lalong-lalo na sa isang content creator or charity vlogger, para po makatulong, no, sa kapwa natin or sa mga kababayan po nating, ika nga, ay hindi po natin ine-expect na kung sino pa po yung wala, ay sila pa po yung mas marami ang naitutulong, mga kalingap at kabagis, no? And in this case, mga kalingap at kabagis, ito pong ginawa ni Tatay Jesus kay Ivana at that time. So once again, congratulations kay Ivana. At yun, sana magpatuloy at wag magbabago at wag magsasawa na tumulong sa ating mga kababayang Pilipino. So hanggang dito lang, mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!